Welcome back ka DIY! So for today's video is another table skirting design ideas dahil may nag-request sa atin sa backdrop na black and pink combination. So ginawa na rin natin siya ng partner dito sa ating table skirt na black and pink combination din. Para sa base ng table natin ay plain lang siya, wala siyang mga pleats. Then naglagay na tayo ng mga marking, 3 sa gitna at 1 kada side to side. So yung sa gitna ay para sa ating mga rose flower. Yung mga marking natin ay nilagyan na natin ng panali dahil itatali na natin yung clute natin. Ayan. So, ang gamit natin ditong clute ay silk alpagena at ang haba na magagamit natin ay 8 yards. Then, hati lang siya ng 60 inches width. So, hatiin lang natin yung clute natin sa gitna para meron sa left, meron din sa right. Pagkatapos natin mailagay yung unang pink, yung dark pink, isunod naman natin yung light pink or baby pink ang tawag ng kulay na ito. So, tatalian na natin sila. Ayan. So, sa center tayo nagsimula mga ka-DIY. Ayan. Next natin, gagawin dito naman tayo sa left side. So, iangat lang natin yung clute natin. Ayan, para gagawa tayo dito ng scallop. Ayan, ipo-fold-fold natin pa akyat. Then, ayusin lang natin yung pa-scallop niya. Ayan, para magkaroon siya ng mga pleats sa gitna. Ayan, dapat nakalaylay yung ating clute sa gitna para pa-scallop yung kanyang design. Next naman, yung kulay light pink naman yung isunod natin. Ayan, so sa baba siya ng dark pink. Ayan. So, pagkatapos natin magawa sa left side, dito naman sa right side, ayan, nagawa na natin yung right side. So, ito na yung maging look niya. Ayan. Then, magdadagdag tayo ng basic rose flower na color combination dito sa side natin. So, unahin natin dito sa left side. So, magbe-measure lang tayo ng 8 inches. Kada fold natin, gagawa lang tayo ng 3 folds dito. So, inuna natin yung fuchsia color, yung dark. Fuchsia po siya, hindi pala Barbie pink. Fuchsia. So, ito yung medyo light. Ito yung Barbie pink. Next naman yung Barbie pink. Ayan. Iko-color combination natin. Alternate natin yung color niya. Ayan. Pagkatapos ng Barbie pink, ito naman fuchsia ulit. Ayan. Bali, dalawa yung fuchsia, isa yung Barbie pink or yung light pink. Ayan. Sa gitna yung light. Pagkatapos natin magawa yung triple folds, then talian na natin. Pagsamahin natin silang lahat. Ayan. So, tatalian lang natin gamit ang tire wire. So, ay yung sobrang panali natin ay isiksik lang natin dun sa likod ng ating clute. Ayan. Pagkatapos, ibubuka na natin itong nasa center niya. Ayan. Then, yung pinakadulo ay iikot natin dahil ito yung magiging flower buds sa ating rose. Ayan. So, iikot lang natin, then lagyan natin ng pin sa side. Then, yung sobrang clute pa ay iikot ulit natin at ipipin natin sa may gitna. Ayan. Para hindi matanggal yung ating rose buds. Pagkatapos natin magawa yung center flower natin, ito namang side to side na folds, ibubuka lang natin silang dalawa. Ayan. At ipagdugtong lang natin yung dulo to dulo or ipasalubong. Ayan. Up and down. So, ito na yung magiging look niya. Ganon din yung gagawin natin sa right side. Ayan. Nagawa na natin yung right side. Dito naman tayo sa center. So, dito sa center, ang gamit kong tela ay silk satin, yung glossy type. Ayan. So, half lang din siya ng 60 inches width. So, sa center tayo nagsimula sa clute. Hinati natin yung clute. Meron sa left, meron sa right para maging pantay siya, para hindi tayo mahirapan mag-adjust. Kung sobrang haba naman yung clute nyo, so, pwede tayo mag-start sa pinakadulo ng clute. Next, gagawa lang tayo dito ng mga folds. 8 inches kada folds. Then, ang folds na gagawin natin dito ay 6 pieces para sa advanced rose flower natin. So, ayan, gagawa ka lang ng 6 pieces na folds. Alternate lang yung paggawa ng folds nyo. Right, left, depende sa inyo kung saan ka magsimula. Pwede sa left, pwede sa right. Basta mabuo nyo yung 6 pieces na folds. Pagkatapos natin magawa itong 6 pieces na folds, ayan, so iikutin lang natin siya. Ayan. Yung pinaka first fold natin, siya yung magiging center natin, at yung last fold natin ay i-connect natin dun sa second fold natin. Dahil nga yung first fold natin ay siya yung nasa center, yung last ay i-connect natin sa second folds. Tapos itatali na natin siya. Then dapat yung clute na sobra natin meron sa left, meron sa right. Dahil gagawa pa tayo ng basic rose fold dito sa left and right. So dito na tayo sa center ng ating advanced rose flower. So yung pinakadulo, pagbuka natin. So iikot ulit natin, same dun sa ginawa natin nung unang basic rose flower. Ganun din yung gagawin natin dito sa advanced rose flower. So, ayan, pagkatapos natin maikot yung dulo, nilagay natin ng pin, at yung sobrang clute, inikot ulit natin at lagyan ulit natin ng pin dito sa may gitna para mabuo na yung ating rose buds. So, pagkatapos natin magagawa yung nasa center na flower natin, itong namang 5 natirang folds ay ibubuka natin at ipa-zigzag folds lang natin. Ayan, ibuka, then ipa-zigzag mo lang siya. So, siya yung magiging petals natin. Sa advanced rose flower natin na to ay mas malaki siya at makapal. So, dito naman tayo sa next
marking natin. So, gagawa ulit tayo dito ng basic rose flower lang. Basic lang siya, hindi advanced. So, triple folds lang yung gagawin natin. Ayan. So, tatalian lang natin yung cloth. Pagkatapos, gagawa tayo dito ng tatlong folds. So, 8 inches pa rin yung size. So, ang measure ng space nila ay nasa 7 inches bago ka ulit gagawa ng another rose flower. So, yung sobrang cloth natin ay isiksik lang natin doon sa base natin, yung sa kulay black na cloth. Ayan, isiksik mo lang din. Lagyan mo siya ng pins para hindi matanggal at para maitago natin. Then, ibubuka na natin yung sa center ng ating triple folds at gagawa tayo dito ng rose buds kung ano yung ginawa natin dun sa una nating rose doon sa left side. So, ganun din yung gagawin natin dito dahil basic lang siya. For more design and more video tutorial, you can visit my YouTube channel. Marami kayong mapagpipilian doon. So, ito na, natapos na yung right side. Dito naman tayo sa left side. So, ito na yung magiging look niya. Meron na tayong triple rose flower sa center ng ating table at dito naman sa side to side ay color combination na basic rose. So, yung ginamit nating tela dito sa ginawa nating scallop at rose ay kalahati nung ginawa natin sa backdrop. Para sa full video ng ating backdrop ay nai-upload na natin. Susundan siya ng video na to. Pwede rin natin siyang dagdagan pa ng decoration. Lagyan natin ng mga artificial leaves. Siksikan lang natin katulad dito sa ginawa natin. Ayan. Perfect siya sa kahit anong okasyon. Wedding, anniversary, engagement, Mother's Day, bridal shower, christening, birthday, debut, flower theme o motif. Palitan nyo lang yung kulay kung ano yung color motif ng inyong okasyon. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-follow at pakishare na rin ito ating video. Maraming salamat!